Una ko siyang hinangaan sa Dead Kids, pero nung lumabas yung Lost Recipe, nagtayo na ako ng Kelvin Miranda Fans Club. Ako yung presidente. Pero parang pumalag sila, hindi daw bagay na presidente, kaya ginawa nila ako Sergeant at Arms. Pero kasama ko naman ngayon, finally, in person, we've done Zoom interviews before. A very passionate and intense actor at lamang-lamang siya sa akin ng mga 1,588 na paligo. So, again, point something. 1,588 na paligo ang lamang niya sa akin. Okay. Siyempre, ang napakagaling na artista, Kelvin Miranda. Grabe naman yung napaka. Nakaka-pressure yung napaka. Napalo ko tuloy yung mic. Hindi. Kasi nga, napanood kita doon sa Dead Kids at saka sa, lalo na, Lost Recipe. You know, I gave that a very, very good review. So, kaya doon pa lang, parang, uy, magaling na artista. Salamat po, salamat. So, anyway, teka, ano lang naman to, mga, if you don't mind talking about yung nakaraan. Kasi bata ka pa naman, ang nakaraan mo, kapraso pa lang eh. Teka, ikaw yung lumaki sa Greece? Greece? Sa Greece Park? Oo, Grace Park. Greece Park sa Grace Park. Sa Caloocan. Sa Caloocan. So, Grace Park, hindi Greece Park. So, Grace Park. Okay, Greece. So, tapos, hindi, yung kasi, di ba, usually, Kelvin is, although I already know of other Kelvins, pero, yung napagkakaman laging Kevin. Kevin, kasi silent L daw. Oo. Kevin. So, pero di ba ang ibig sabihin ng Kelvin, di ba parang it's a measure, unit of measurement for temperature ng tubig. Hindi lang naman tubig ata yun. Mostly tubig. Pero hindi ka nagtaka bakit din ang pinangalan sa'yo? Ewan ko sa tatay ko eh. Parang tinatanong ko nga siya, ba't ba unique? Okay. Sana unique na lang yung pangalan ko. Gusto mo ng unique, di ba? Ako, di ko alam eh. Parang wala naman. Sinabi niya lang, naisip niya lang yung Kelvin. Randomly, ganun. At saka, the word exists. Oo, medyo, diba? medyo, alam niya naman, sinabi niya naman sa science nang galing yung pangalan ko. Pero, walang basis yung pangalan namin magkakapatid, magkakaiwalay. Jerome, Kelvin, Chris Jean, di ba? Ang lalayo. Chris Jean? Chris Jean, oh. Yung spelling niya, C-H-R-I-S-G-I-N. So, huwag ka mag-alala. Kakaiba. Pag kumuha ka ng NBA clearance, at least wala kang kapangalan. Oo. Meron naman. Meron pa rin? Marami rin akong kapangalan. Oh. Na Kelvin Miranda din? Wala namang Miranda. Pero Kelvin meron din. Oo. Kasi may mga nakikita na rin ako social media. Yung iba parang social media influencer ba? Or digital creator, content creator. Parang may mga Kelvin din ako nakikita. No, but because dahil sumikat ka, yung Kelvin became acceptable. Ganun ba yun? Pagka hindi ako sikat, di acceptable yung... Hindi, kasi nung una, nung pinapad ko nga nung una pala kita nakakilala, parang sabi parang ko... hindi siguro acceptable, parang more on siguro remarkable, gano'n. Yun, kumbaga, may recall na siya. Kasi nung una parang, siyempre... Ang hirap eh. Kaya kadalasan na nangyayari, Kevin. Parang Kevlin. Ayun, gano'n. So, Kelvin na. Nabubulol yung ilan kapag, what's your name? Kelvin? Kevlin? Kelvin po. Kevin. Okay. Kelvin po. Hindi, na rin yan, because you're on your way, you've made the mark na naman. So, ako hindi ako nalilito. Kasi pero talaga nung una, kasi kung gagawa ako ng review, I have to put your name there. Mag-ano pa ako para babalikan ko pa yung sa credits para bang Kelvin ba talaga? O Kevin. And then yung pala talagang Kelvin. But it's now, I am sure, 10 years from now, there will be kids running around named Kelvin. Sana nga. Oo, para makilala naman yung Kelvin, di ba? Oo. Mangyayari yan. Mark my word. So anyway, pero ang mga Miranda, may kamag-anak ka bang artista? Wala. Wala talaga. Oo. Parang ang mga Miranda is nanggaling
yung pamilya namin nanggaling sa Pampanga talaga. Oh, Lascano, Miranda, Manalili, lahat to sa Pampanga. So, kami, pero alam ko, meron daw ibang Miranda meron daw sa, parang inakaran sa Iloilo, meron daw doon nagmula yung dami So, ang Manalili and Miranda, parehong Pampanga? Yes, so based sa sabi ng nanay ko, kasi nanay ko is sa kanya yung Manalili. Tapos, Lascano naman sa tatay ko, tapos Miranda na yung gamit ko ngayon dahil sa yun yung apelyido ng tatay ko sa tatay niya. So wait, so your real name sa birth certificate, ano nakalagay? Yun talaga, Kelvin Manalili Miranda. Okay. So at least, di ba hindi ka na nagpalit ng screen? Hindi na. Parang before, sumalangit na si Direk Mario. De Los Reyes? Direk Mario. De Los Reyes. Parang gusto niyang palitan daw yung pangalan ko kasi nga, totoo yung sinasabi na mahirap daw bigkasin yung pangalan ko. Mahirap tandaan. So, sabi niya, isip ka ng mga pangalan, foreign names, or search ka ng mga reporter's name para dun ka mag-base ng pangalan mo. Tapos yung Miranda i-retain mo kasi yung ganda ng apelyido mo. Pero yung pangalan mo, medyo mahirap siya i-recall. Yun yung sabi ni Direk Mario. Pero hindi na namin nagawa yun kasi right after nga nung sa makabilang buhay na si Direk, parang nawala na rin yung idea na yun. And then eventually, you made an impact in the industry. So Kelvin is here to stay. Yes. So, tapos Caloocan ka na pinanganak. So, doon nag-relocate ang father and mother mo sa Caloocan. Yes. Yun nga, sa Greece Park. Pero before, bago, lumipat lang sila nung ako na yung pinanganak sa sa Caloocan. Doon lang sila lumipat. Pero before, nakatira sila sa Valenzuela, sa may BBB. Hindi na rin kalayuan. Hindi rin kalayuan. Pero nung lumipat sila doon sa mga nanay at tatay ni mami, ni daddy, yun na yung pinanganak ako. So, sa Caloocan na talaga ako. So, what was childhood like? Ako, batang labas ako eh. Mas nauubos yung araw ko sa paglalaro sa labas kaysa sa nananatili ako sa bahay. Hanggang siguro ng mga simula nung nagkaroon ako ng muwang, mga 4 years old, 5 years old, yun na yun, labas na ako niyan, lagi na ako nakikipaglaro, and then parang ayaw ko umuwi kasi gusto ko laging kalaro yung mga kalaro ko nun, mga kababata ako sa kalaro. Kasi that time, yung social media, paumpisa pa lang. Wala pa akong social media nun. Even nung nag-start yung social media, hindi agad ako nasanay dun. Kumbaga, parang kahit na first year or second year high school na ako, putok na yung Facebook niyan eh. Parang grade 5 ako, putok na yung Facebook niyan, 11 years old ako. Hindi pa rin ako masyadong nagso-social media talaga. Mas gusto ko pa rin talagang makisalamuha sa mga kakilala ko kaysa talagang maki-social. So, at yun ang humubog ng personality mo. Oo naman. Diba? Actually, isa sa reason bakit hindi na ako nag-change ng pangalan or naglagay ng screen name kasi gusto ko maging totoo lang kung ano yung pangalan, to see is what you get, parang gano'n. Maganda rin naman talaga. So, Kelvin Miranda, yun na rin sa totoong buhay, yun na rin sa industriya. Yeah. So, kumbaga, hindi ko naman kailangan baguhin yung sarili ko, parang gano'n. Gusto kong kung ano yung sarili ko, yun lang din sa industriya. So, pero mahihain ka raw ng bata? Mahihain pa rin naman ako hanggang ngayon, pero... Hindi nga. Siyempre, hindi, totoo. Okay. Minsan parang inaano pa rin ako ng manager ko, wala ka mahiya. Minsan nahihirapan pa rin ako mag-approach kasi hindi ko alam kung paano. Pero ginagawa ko na lang, nag-aay na lang ako, nagpapakilala ako. Or I say good morning or good afternoon. Or kung paano ako mag-greet, and then sinusubukan ko. Everyday naman ako nagtitraining para makasa rin yun. Parang kahit hindi ko kakilala, sinusubukan kong batiin or mag-nod, mag-smile. Kasi ayoko na ma-misinterpret na sabihin is nangaangas ako. Ganun. Mas maganda yung mauna ka nang bumate. Yun na nga. At least. Kasi medyo malabo din yung mata ko sa bit dati.
Pag gumaganyan no, sama makatingin ni Kelvin. Ang angas niya. Pero malabo lang talaga. Malabo. Minsan hindi ako nakaka-recognize pag wala akong salamin. Hindi ko nakikilala. So parang may tendency na tititigan ko talaga siya ng ganyan. Ang awkward naman talaga kasi ng ganun. Kahit ako titigan ng ganun, ang awkward talaga eh. So, ginagawa ko, lagi na lang ako nagsasalamin para pag napagkilala ko, uy, hello. Huwag ka ang mga action star, ganyan din tumitig. Ano sa akin, normal eh. Oo. May kilala pala. No? Action star ang dating. So, tapos pero nung, you went to Caloocan High School ba? And then you were active in acting. Umaarte ka na rin ba nun? Hindi pa. Nag-extra lang ako talaga. Pero sa stage, sa mga school ka? Nasubukan ko mag-rehearse ng teatro. Pero hindi ako pinala doon kasi ayaw nung airpod ko. Gusto niya mag-aral muna ako. So di na supportahan yung ganung. Pero bata, nung time na yon, nung nakapanood kasi ako ng stage play, noon pa lang, sabi ko parang gusto kong ginagawa nila. Iba yung kilabot nung unang panood ko ng stage play. Natandaan ko talaga yung feeling. So parang gusto ko maging ganun. Parang kahit ano pwedeng maging ako. Kasi parang minamatyagan ko yung isang karakter doon. Iba-iba yung ginagawa niyang karakter. So parang galing nga. Parang naging doktor siya doon. Naging sundalo siya. Pero isang tao lang. Ang dami niyang role. Parang kahit ano, pwede kong gawin doon So parang gusto kong maging ganun, sabi ko parang. So, kasi I can imagine, nung bata ka, nagbibinatilyo ka, you have very, very nice features. So sinasabi ng dapat mag-artista itong batang to. May bata pa lang ako, may nagsasabi na ano, kasi maliit pa ako. Artista yung anak mo. Parang ganun. Sabi ko, pero wala naman, di ko naman pinapansin pa yun kasi wala pa ako idea. Tapos hanggang so na, yun nga, nag-extra pa ako. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga napasukan ko para lang umextra ako. Kasi lakad lang, ayoko ng may lines. Gusto ko lang talaga ng extra income. Tapos, lakad lang talaga. Hindi pumasok sa isip ko na subukan ko kayang magpapansin o umarte o gano'n. So, wait, nag-model ka muna? Nasubukan din. Ano ba, anong una-una mong step na saan ka po pumasok? Sa modeling? Sinubukan ako ng manager ko dyan sa pagmamodel yan. Okay. At teka, paano ka nagkaroon ng manager? Sa ate ko. Pinakilala ako ng ate ko sa manager ko ngayon. So ang ate mo kumbaga nag-push talaga? Sila, ng nanay ko. Parang sabi, subukan mo. Baka meron kang kapupuntahan dyan. Then kung hindi, susuportahan ka pa rin naman namin kung ano yung maging desisyon mo So ako, parang sige na nga, subukan ko. Pero nung una, parang hindi ko pa rin kaya. Parang hindi ako sanay talaga sa showbiz industry. Ilan taong ka nito? 17. Mag-18. Nagka-college ka ba nun? Mag-start na magpa-college. Pero since nung nagkaroon ng mga opportunities, doon ako nag-start tumigil. Parang hindi dahil ayoko na mag-aral, hindi nag-pause muna ako for a while kasi kailangan kong mag-work para sa pang-araw-araw ganun. Pero yung so you remember your first project ever? Oo naman. Natandaan ko yung first experience ko sa pag-arte is yung like may role ako. Oo. Yung Ang Forever Ko'y Ikaw bago mag-Itbulaga. Kaibigan ako doon ni Bruno Gabriel. Ano year to? Siguro nga 2018. Ganun. 2018. Nag-Vince, Cat and James. First appearance ko siya. Pero hindi ko siya masyado kino-consider na yun yung first performance ko or first acting experience ko kasi parang pinatayo lang ako doon and then sabi directed Boborol, smile ka. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi dyan, harap ka dito. Smile ulit. Mukha para akong robot, hindi ko alam. So parang, sabihin mo tong line. Sinabi ko lang. Sabihin mo yan, ganito yung line mo. Pag alis mo, sabihin mo, ito yung line. So parang hindi ko siya nako-consider. Parang
Wala lang, kinontrol lang ako. Para ano yun? Talent. Passerby ba yun ang tawag doon? O Parang ganun eh, passers-by talaga. Kasi wala naman pangalan yung ano ko dun eh. Kelvin din talaga Kelvin yung din. pangalan ko dun. Oo. Pero sa closing credits nandun, Hindi ko lang sure, parang wala. hindi mo na tinapos yung pelikula. May nung time na lumabas naman yun, may mga nakakakilala na sa akin. Oo. Sila, uy, nandito ka pala, uy, nandyan ka pala. Di mo Pinanood mo ba? Napanood ko rin. Film Fest entry yun eh. Yes. Oh. Pinanood mo, tapos excited ka na. Hindi naman ako excited. Parang awkward talaga ako. Sabi ko, ano ba yung pinaggagawa ko dito? Tapos yung boses ko, dinamba. Hindi ka pong boses yun. Di ba? So parang ang awkward. Ba yan? Hindi ko naman boses yun eh. Parang yung time na yun, paus na kasi ako. Sobrang paus ako. Parang yung line, hindi na siguro nila pinaulit or pinadab sa akin. Kasi nga, parang hindi naman nila kino-consider na artista ako ng time. Hindi, tsaka gano'n naman talaga. Kasi kung gano'n ka-exe, para papasiputin ka pa nila doon. So, iba na lang. Pero naka-standby ako nun. Sa For standby dubbing. area ng artista. Oo nga pala. That time ba, naka-tent ka na noon? Noong time na yun, naka-tent ako pero hindi ako pumapasok talaga sa tent kasi parang kasama ko yata sa tent si Ronnie Alonte. Nahihiya ako, di ko alam Ronnie paano Alonte? ako. Parang hindi ko alam paano makikipag-usap eh. Ewan ko, basta nahihiya talaga ako. Di ko alam kung paano akong mag-a-approach. Pero nag-hi naman ako talaga. Sabi ko, magandang araw, tol, ganyan. Magandang araw sa inyo lahat. Ganun. Bati lang naman ako. Ang dami nakikipagpatay, makapasok sa tent. Tapos lumalabas ka. Lumalabas ako, naipag-usap ako sa mga, sa mga Crew. sa mga crew, sa mga talents din. So parang mas kumpiyansa ako na maging okay lang, normal. Kahit naman itong naging artista na ako, lagi lang din ako nasa labas ng tent. Hindi, at saka importante, pakisamahan mo ang crew. Crew, yan. Oo. So, lagi lang ako naka-standby sa standby area ng utility yan. Kasi ang daming mong makakasalamuha dyan, daming makakakwentuhan dyan. Dalawa lang ang dapat mo talagang kaibiganin. Ang cameraman, para maganda yung angle mo lagi, at ang ilaw mo, at number 2, catering. Catering, para masarap yung pagkain mo lagi. Lagi kami pagkain. Hindi, wala. Kahit sino naman, wala naman akong pinipili. Kumbaga, ang saya lang din makipagkaibigan sa set. Kasi unexpected na meron kang makikilalang mababait din talaga na tao na hindi mo ina-expect. Parang hindi ka naman nanguhusga, pero parang dahil sa nahihiya ka nga mag-approach, parang meron palang mga tao approachable din. Masaya, ganun. Nag-commercial ka? Isa lang yung commercial. Anong commercial? Ko. Anong ginawa mo commercial nun? Goldilocks. So, With Liza Soberano. talaga? Oo. So, kayo yung partner? Hindi kami partner, friends kami lahat doon. Sa- Para support cast lang din ako. Pero kahit na, di ba? Goldilocks din yun. Yes, So mayroon, pinauwian ka ng mamon. Parang, yun lang ata yung first ever commercial ko eh. Hindi na, after kasi noon, ayoko na mag-commercial. Parang, sabi ko, Sir Toy, parang ang tagal talaga nung commercial. Ay, oo naman. Sobrang tagal. Ayoko niyan. Sabi ko, uulitin pa rin. So, hindi ko magets kahit na, ganun talaga parang yun. alam mo yun, sobrang perfect na. Ramdam nyo sa isa't isa. Oo. Wala kayong awkwardness. Tapos parang, saya na nun. Sobrang ramdam mo na. Kung kailan hindi mo naramdaman yung eksena, yun yung gold take. Di ko talaga naiintindihan yun. Sabi ko, Sir Tay, parang nahihirap ako maintindihan yan. Parang di ako pang commercial. Bigay mo na yan. Saka iba. Pero pinapupunta niya pa rin ako sa mga castings before. Sige, punta ako, ganyan. But one of these days, magkakaroon ka ng endorsement, you will be the lead, at wala kang choice but to accept it. Hindi, sa akin naman, ngayon naiintindihan ko na siya. Before kasi talagang wala akong idea kung ano yung nangyayari. Kaya ayoko, pero sa akin, okay lang yung commercial kasi naiintindihan ko na yung nangyayari. Dati talaga wala akong idea at all, kaya ganun. So parang, ba yun? Ganun pala. Okay, ganun pala. So, pero nakaramdam ka pa noon nag-umpisa ka na, kasi hindi ka naman talaga overnight sensation na pwedeng tawagin, no? Nakaramdam ka ng api? Oo naman, hindi ramdam, may nang api. Paano api? Parang,
Paano ko ba sasabihin? Sige, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Naka-experience na ako sa director din. Alam kong pare-parehas lang yung ginagawa ko, pero paulit-ulit niyang pinagagawa sa akin yun. Pero yung ginagawa ko, pinagugulong niya ako sa putikan. Okay. Pero pare-parehas lang ng ginagawa ko. Tapos pinagbumumura ako. Tapos kahit hindi ako mali, ako yung may kasalanan. Kahit ibang actor yung may kasalanan, ako yung may kasalanan. Kasi mas malaking artista yung Oo, isa. tapos parang papasot pa yung headset sa akin, tatawagin ako. Pumunta ka nga dito. Pumunta ko dun sa sa andaming artista. Parang sinigawan ako na sinasabi, nagmamarunong ka pa. Di mo alam yung ginagawa mo. Gusto mo ikaw na mag-direct. So parang ako, hindi naman ako nagsumasagot pag ganun, pero masakit yun para sa akin kasi hindi ko naman kasalanan yun eh. Parang, nakapagpatawad naman ako ng tao. Kumbaga, hinahayaan ko na yun sa kanila. Hindi naman ako magpagtanim ng sama ng loob kahit kanino. Nagtrabaho ulit kayo? Ngayong sikat ka na? Hindi na. Tapos naka-experience din ako sa artista, mga ganun. Para mga patutsada na alam mong para sa'yo, sa damit mo, sa pananamit mo, sa kung paano ka kumilos, minamak ka, ganun. Boy, girl? Boy and girl, ganyan. Boy, girl. Boy, girl. As in other words, hindi lang isang incident ito. Oo. Saan dami pala pinagdaan ng Meron din. Siguro hindi lang naman ako yung nakaranas nun. Meron din naman nakaranas siguro na hindi lang nagsasalita rin. Oo. Dapat pala tinuruan kita ng Angas School of Acting. Di, ako naman, noong time na yun, kapag hindi ako nag-stay sa tent. Kasi nga, pag bumati ako, tinatry kong batiin. Pero pag hindi ka pinapansin, kahit na ilang beses ka nang bumati, hindi ka papansinin. Dadaanan ka lang, titignan ka lang, para kang tae lang dun na dumaan, na nagsalita ka sa hangin. Naranasan ko yun. Pero nagtatry pa rin ako mag-approach. Tapos parang meron pa, questioning ka, ba't ka nandito? May ganyan pa. Na parang, sabi ko, guest lang ako bro eh. Guest ako dito ngayon bro. Pero nung time na yun, regular na ako dun sa show na yun. Pero tinatanong ako, ba't ka nandito? Diba? Tapos parang ako naman, guest lang ako bro. Para lang hindi ko matapakan yung ego niya. Guest lang ako bro, guest ako ngayon eh. Okay. Sabay alis siya. So, di ko naman yun. Di ko naman gets mo yun. I have so much. Ko, baka pagod lang yun eh. Baka pagod lang yan. Alam mo, hinahanga na kita dati, pero with your story, mas humahanga ako sa iyo ngayon kasi nalakpasan mo. Ako naman, kumbaga ako naman naniniwala ako dun sa... Kasi ganito kasi yung pananaw ko eh. Simple lang naman. Yung buhay kasi, hindi siya palaging maganda yung nangyayari. Minsan, kahit maganda yung nangyayari, mayroong consequences yan. Na kahit na maganda yung nangyayari sa'yo, may consequences na hindi mo alam kung maganda ba yun o pangit. Kung sa pangit yung nangyayari sa'yo, hindi mo alam, may consequences din yun. Kung maganda o pangit. So parang, there's a lot of consequences na hindi natin maiiwasan. So, para sa akin, go. Sige, laban. Kahit na, sige, ireklamo mo na lang, bato mo na lang sa hangin na, ang hirap, pero hindi wala kang choice eh. Choice mo na gawin yun. Diba? Kasi, andun ka na eh. Ano pa bang gagawin mo? Hindi ka naman tumatanda ng paurong. Hindi ka naman kumikilos ng paurong, diba? So, move forward palagi. May balak maghigante? Ulon. Talaga tinuruan pa talaga, no? Sila na yun, kumbaga para sa akin. Sandali. Nakarma sila? Hindi ko alam eh. Hindi kasi ako yung makapagsabi nun eh. Parang... Hindi. Yung mga umapi sa'yo, nandyan pa sila? Yung ilan naman nandyan pa. Pero may mga wala? May mga ilan. Talaga? So karma is real? Totoo talaga yung karma. Mabuti yung masama, karma pa rin yun, di ba? Pero para sa akin, inaya ko na sa universe yun na, sige na, okay na.
nangyari na eh. The damage has been done. Kumbaga, ang kailangan ko nilang gawin is recreate myself, reinvent myself, or mas mag-heal ako sa mga dapat kong pinag-healan. Hindi, at saka pwede mong paghugutan yan pag umaarte ka. Hindi ko siya nagagamit. Hindi mo ginagamit? Oo, yung nakakatulong yung experience dahil sa idea na na-experience mo siya. Pero kung babalikan mo yung emotions na nagamit mo yung experience na yun, hindi na yun mangyayari. Like, ikaw ba yung tipo ng artista na dinadala mo ang role pag uwi ng bahay? Nangyayari yun sa akin. Ganun ka tipo nangyayari artista? yun sa akin, pero since sobrang mahal ko yung craft ko, inaral ko rin kung paano ko magbanlaw. Oo, magbalance ba? Oo. Pero kailangan mo after an intense scene, kailangan mong magbanlaw. Yung tinatawag na banlaw. Nangangailangan kung o pwedeng snap out ka na lang. Ngayon, kaya ko na yung ganun. Snap out. Okay na. Ganito. Alam ko na yung palit-palit niya, hindi ko na siya nauuwi. Whatsoever. Pero nung time na nakapag-uwi ka... Hindi, kids. As in, never ako ang hirap ako makipag-usap sa mga tao pagkatapos na. Teka muna, hindi naman na-weirduhan sa'yo mga kapatid mo? Hindi naman. Lagi kasi ako naka-earphones lang. Pero... So, wala akong choice. Ang choice ko lang talaga nung kaya ako nag-earphone is hindi ko alam makipag-communicate. Natataranta ako makipag-usap. So, parang naka-earphones na lang ako. Tapos, syempre, pag naka-earphones ka naman, nakita ka ng tao naka-earphones ka, hindi ka naman they will not bother you. I-approach, diba? So, parang ganun yung naging mekanismo ko. Tapos, parang naintindihan ko, hindi pala siya tama. As a Lost Recipe, you were brooding, di ba? Yung karakter mo, di ba? Ayun, ano yun? Inuwi mo? O... Oo, nanay ko naka-experience nun. Sa pagluluto niya, naka-experience siya sa akin ng, ba't ganyan yung sukat ng ano mo? Mali eh. Sobra sa oras. Mga ganun. Serious? Seryoso yun. Alam niya yun. Tapos parang nagising lang ako sa katotohanan na parang, oy, nanay mo ako ah. Dati pinapanood mo lang ako magluto. Ngayon, kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Parang ako na. Sabi mo, chef po ako sa TV. Diba? Hindi na ako aware nun. Tapos parang, alam ko na share ko na to sa ilang interviews ko na nagigising ako sa kwarto ko na naghahanap ako ng camera. Pakaiga ako, ganyan. Cut. Tayo, ganyan. Sinanap ko yung camera. Kahit tulog ako, hindi dyan yung angulo, dito ka sa kanan. Saan po? Dito po. Wala naman. Nagtataka ako, teka, wala namang camera dito. Ba't ako naghahanap ng angulo sa ano? Wala, ang hirap talaga. Lalo. Nung bang ginagawa niyo yung Lost Recipe, kasi kay ni Mikey, hindi naman talaga yung di ba, ang ma-eksena nyo, hindi naman talagang 100% kayo magkasama, di ba? That time, oo. Pero meron na ba siyang Paul Salas that time? Dapat pa bang sagutin ko ito? Teka lang. Hindi, doon sila nagkakilala. Okay. Second leg namin, doon sila nagkamabutihan. Okay. Kasi dalawang leg yung lock-in namin. So, sinishare ko na to, tol, alam naman na ng lahat, saka kayo naman na. So, pasensya na. So, kung hindi sana... Ako kasi nung time talaga na yung sinabi ko naman kanina na yung utak ko doon is work. Okay. Talagang tutulog ka, nagaling sa work, gigising ka, work na kaagad. Okay. So, dire-diretso. Parang ako nakaganyan na naka-blinders. Magtatagubay ka nga kasi Willie isang tabi, ang love life, any distraction. Saka nag-usap na kami ni Mikey noon. Kumbaga, kung meron namang something na kaming naramdaman sa isa't isa, ayaw muna na ituloy namin yung sa trabaho. Siguro pagkatapos nito, saka natin subukan kung nandyan pa rin talaga tayo sa isa't isa. Ngayon, kung meron kang nararamdaman para sa iba at willing ka namang i-entertain, so okay lang sa akin yun. Hindi naman yun big deal kasi ayoko ring magkaroon tayo ng problema in the long run na maapektuhan pares yung trabaho natin dahil hindi tayo nag-work. Kasi bago nagkaroon pa nung Barbie at saka si David Licauco, parang kayo yun di ba? Parang ang ganda-ganda ng, alam naman natin hindi naman sila, di ba? Pero ang ganda-ganda talaga ng, may magic ang chemistry on screen. Yes. Ang ganda. Siguro yun lang naman, na-build din kasi naman yung tiwala.
Tsaka friendship, sa no? isa't isa. So, ano to? Okay. Ito na, isa. Nung that time, syempre, nung nagsara ang franchise ng ABS, nagdatingan na mataga-ABS sa GMA. Honestly, how did you feel about that? Sa akin, in my honest opinion, happy din ako. Kasi parang hindi naman ko sinasabi na sarado ako sa ganung idea. Kasi parang before pa, bakit, ang question ko rin sa sarili ko, bakit ba may barrier sa dalawang network na hindi pwedeng tumawid? So parang yung nangyari yun nung first time na happy ako doon sa idea na pwede na kayong mag-collab, pero hindi ako happy sa nangyari na nagsarado kasi ang dami rin naman talaga naapektuhan. And then para sa akin kasi yung ABS at saka GMA, parang competitors man yan, pero maganda yung meron kang ka-competition. Kumbaga healthy competition, mas nagiging maganda yung mga produkto nyo kapag may ganun eh. So, tinake ko na lang siya as positive na mas makapag-collab, mas magiging malawak yung industriya. Kumbaga. How did you welcome them? Normal In your way? Kumbaga sa akin, syempre, sino ba naman ako? Hindi sila welcome, di ba? Alam mo, okay, dumating si Bea Alonso. Nagkakilala agad kayo? Hindi ka agad nagkakilala. Kumbaga, nung nagkakilala kami ni Miss Bea, nung naimbitahan niya ako sa vlog niya, nung na-interview niya ako, doon lang kami nagkakilala. Pero, before that, hindi pa kami nagkakakilala. So at least, hindi, tsaka mas maraming babaeng lumipat sa lalaki. Pero si Joshua Garcia, di ba, is now with the GMA? Parang for a project program lang, yes. Parang nakapag-reunion ba kayo or anything? Si Joshua, meron kaming pinagsamahan sa trabaho niyan, ang mga kaibigan ni Mama Susan nung nagsisimula pa lang ako. Okay. Kasi ang mga kaibigan ni Mama Susan was before inabutan ng pandemic to, di ba? Nag-audition ako dun sa Mama Susan. Nung nangyari lang yun is nag-pandemic. Kaya nagkaroon ng mga changes, nagkaroon ng mga adjustments. Pero nag-audition ako dun sa role ni Joshua Garcia. So kaya nga meron kayong pero nandun pa rin naman ako sa pelikula na yun kasi Regal yun eh. Yeah. Kumbaga Regal baby kasi ako eh. So nandun pa rin ako para support yung pelikula since nandun naman na daw ako for So, and it did well naman nung in-upload nila. Di ba kasi hindi naman siya theatrical exhibition eh. Nung in-upload nila sa online streaming, it did very, very well daw. Kasi at saka maganda yung movie. Nakakatakot talaga siya. Kaya lang, unfortunately, nawala na si Angie Ferro. Yes, si Miss Angie, diba? si Tito Mengi. Mga first ng COVID sila yun. So, na-expose pa rin kami sa kanila nung time na yun, nung pandemic pero wala naman nag-positive sa amin. Hindi, si Angie Ferro naman was kind of later pa. Yes, matagal pa. Si Menji Covarrubias ang talaga. Yes, nauna. Nadali talaga. Teka muna, ito na lang. You remember your first paycheck? Yes, oo. Ano mong ginawa? Nagbigay ako sa magulang ko at the same time, bumili ako ng good speaker. Talaga? So, ano to? Anyway, okay. Ito namang, marami ngayong artista yung sinasabi nga, di ba, naghihirap eventually. So how are you guarding yourself against it na parang, hindi ka, ang ending mo, nasuwish ko lang. Yung ganon. Siguro, para sa akin kasi yung success hindi siya dahil sa disiplina lang. For me, you have to understand the real meaning of life to achieve success. So, kung hindi mo naiintindihan yung buhay, mahihirapan ka rin sa pag-abot ng success. Kumbaga, kung hindi mo tanggap kung ano yung hinahain sa'yo ng buhay, hindi mo mararamdaman yung success. So, para sa akin, lahat ng natatamasa ko ngayon is part of my success. And hard work.
maging taas man ako o baba, successful pa rin ako feeling ko kasi naiintindihan ko kung bakit eh. Alam ko kung saan siya nanggagaling, alam ko kung paano umalis. So, ganun ko naiintindihan. So, tinuturuan ba kayo ng let's say, na Sparkle ng yung financial management? may mga na-offer sila na ganun. Parang naka-attend din ako somehow sa ilang event ng Sparkle yan, sa mga talk. Naka-attend din naman. So, pero may goal ka, let's say, bahay, Yes, yung of mga course. gano'n, Yes. yun ang pinag-iipunan. Kasi importante yun. Kasi una dapat, di ba, kotse kasi kailangan sa trabaho. Di ako naniniwala dun eh. Talaga? Sa kotse. Kasi yung... May Grab naman. kumbaga yung presentation mo lang yung... Well, may tulong yun dahil sa branding. Saka sa presentation mo para sa sarili mo. Pero kasi noong time na nagsisimula ako sa pag-artista ko, nakamotor ako. Rain or shine, nakamotor ako. Kapote, dala ko yung bag na malaki, motor. Kahit saan yung location, motor. Kung hindi kaya ng motor, service ako. Oo. Ganun naman. Hindi ba sumakay sa service? Yes. Ako hanggang ngayon sumasakay sa service. Yes. Hindi, basta ang importante ang kotse, basta umaandar, huwag ka lang ititirek. Yun. Hindi mo kailangan talaga pagkamahal-mahal talaga na SUV. Yun lang importante sa kasi in fact hindi talaga maganda ring investment ang sasakyan. Yes. Kasi nga madaling ma-depreciate. Oo, paglabas ngayon taon yan, after, let's say, sige, updated siya within 3 years. After nyan, depreciated na siya ng... Actually nga, ako tingin ko, paglabas pala ng shop, depreciated na. Talaga? Oo, pagsakay mo pa lang dyan, wala. Depreciated na siya. Pero yung value ba? Siguro after 3 years niyan, mababa na yung value niyan. Sobrang bihira lang yung mga sasakyan na kapag nabili mo yung sasakyan, halos same pa rin ng price, hindi sobrang lalayo. Siguro dahil lang yun sa kapag limited yung nakuha mo, 1 of 1, mga ganon, or 1 of 3 units, yun. Pwede pa. Pero yung kung sasakyan lang talaga na pang-araw-araw mo na, yung madalas mo makita sa kali, siyempre yung pababa yung Oo. Tapos, hindi ako niniwala. Yung goal ko, bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng bahay para sa pamilya ko, and then at the same time, gusto ko magkaroon ng bahay, sarili kong bahay, para sa magiging pamilya ko. inuumpisa naman na ba? Of course. Kasi hindi madaling mag-ipon eh. Hindi madaling mag-ipon kasi malaki yung nahawakan mong pera, maliit yung nahawakan mong pera. Kung hindi mo naman alam kung paano mo isi-save yan, hindi ka rin makakaipon. Bali, wala. So, kailangan dyan sa pag-iipon, meron ka talagang disiplina. Ayan. At naiintindihan mo na yung pera, hindi siya bottomless. Diba? Na kahit na gaano karaming pera meron ka, kailangan mo pa rin mag-save. Ang totoo. Maliit man o malaking kinikita mo. Ang importante, yung ipon. Kailangan mo mag-save. My God, alam mo, saludo ako sa parents mo. Ang ganda ng training, ha? Baga, okay, salamat din naman sa parents kasi hindi rin naman dahil sa kanila hindi magiging ganito yung experience ko. Pero, kumbaga, natutunan ko siya sa sarili kong paraan. Kasi sa maagang edad, natuto kong trabaho agad. Kumbaga, naintindihan ko kagad yung value ng money, ng time. Saka ko lang na-gets na, hindi pala ganun kadaling kumita ng ng pera. Gugulong ka sa putik. Talaga. Ulit-ulit. Teka muna, ito, the Eddie Garcia bill. Approve na. Yeah, but do you think realistic? Hopefully. Hindi ko alam kung magiging ganun siya ka-effective. Yeah. Pero hopefully, since naipasa na siya sa batas, hindi lang din naman to para sa mga aktor, sa totoo lang. Sa crew. Oo, sa staff and crew. Sobrang importante rin ito sa kanila. Kasi kung hindi rin naman dahil sa production, hindi rin mabubuo yung isang, halimbawa, yung isang project eh. O, diba? Kasi, halimbawa, advanced setup sila eh. Pupunta sila ng, siguro, before,
2 hours before call time, nagsiset up na dyan yung prod. Nauuna pa sila. Tapos kung matatapos ng late, 'di ba sila ulit matitira doon. May allotted 2 hours na naman yun para may mababaklas nila yun, 'di ba? Yeah. So yung tulog, yung pahinga nila wala na, 'di ba? So parang sobrang kawawa na nila. So kung susumahin mo, kung kakasya yung yung 16 hours 14 hours sa pagtatrabaho, yung 2 hours doon, setup na yun. Yung pagbaklas doon, kakain pa yun. O kung 14 hours yun, napakap ka ng 14 hours, yung 2 hours, meron pa silang sobra. Hoy, alam mo, hindi kita binibiro, pero in the future, pwede ka maging presidente ng Actors Guild. Bakit to? Hindi, because you are one of the few actors na alam kong may malasakit sa crew. At importante yan. Siguro, oo. Kasi yan. hindi lang naman sinasabi ko to dahil ito yung nasa nasa industriya ako. Na-experience ko kasi na yung lumagpas sa oras na hirap na akong mag-compromise sa kailangan kong gawin. Ni linya, hindi mapapasok sa utak ko, hindi ko maintindihan ano nangyayari. Sobrang pagod na. Oo. Kasi iba yung pagod ng utak yung gumagana kesa sa physical Kasi ako kaya ko pa mag-training ng, 3 beses sa isang araw, 2 beses. Pero once na yung utak ko yung napagod, halimbawa ngayong araw napagod yung utak ko, hindi ko na kaya mag-training. Okay. An upcoming project is Encantadia. Saka okay. After All. Yan, okay. Ang Encantadia kasi, kumbaga, ito na yung, apo na ng Encantadia kayo. Kasi yes. First generation, second generation, tapos ito, apo na. Kumbaga, new generation, a set of generations. But this is physically exhausting. Yes, actually. Kasi, actions, tapos, naka-costume kayo. Diba? So, anong preparation ginagawa mo for that? Siyempre, inuuna ko mentally talaga. Tinatry kong labanan yung na ma-burnout ako dun sa paulit-ulit na rotasyon na ginagawa ko araw-araw. Training, aral, training. Nakakapagod yun, nakaka-burnout yun. Pero, paano pa sa set? Sabay mo gagawin yun. Para ka nagtitraining, tapos at the same time, ina-apply mo yung inaral mo, di ba? Tapos gumagana pa yung utak mo. Sobrang nakakapagod yun. So, yung etong na-experience ko recently, naamin ko naman, hindi siya madali. Yung preparation, hindi madali yun. Very exhausting. Namu-burnout na ako, pero tinatry ko siyang gamitin as fuel. Kasi, for sure, mas mahirap dun sa actual. Kasi, lahat na yan, i-apply mo na eh. Kumbaga sa boxing, nagmi-mitts ka o nagpapads ka, okay, nakakapagod yan, pero mas nakakapagod makipag-sparring. Kasi gumagana na yung utak mo, yung katawan mo. Magkasama silang gumagana eh. Mas nakakapagod yun. So, aside from Encantadia, ano pa ibang upcoming projects? Siyempre, yung After All, nagsisimula na yung Encantadia ng taping, pero sa mga Tagalupa pa lang. Wala pa po yung mga... Pero ang actual airing sa GMA? Actually, wala pa po talagang idea kung kailan po talaga mag-i-air. So, yun ang aabangan. Yun po dapat yung tapos, aabangan. After All, okay. Poon, Mananambal, Happy Crush, saka Chances Are You and I. Wow. Bata ka pa naman, kaya mo lahat yan. Pero na-shoot lang po namin siya last year. Okay. 2023 was parang maraming controversy sa'yo. Yes. Paano mo na-surpass ito mga ito? Kagaya nung sinabi ko kanina, siguro tinanggap ko na lang yung mga challenges. Okay. Na parte siya ng progress. Okay. Parte siya ng pagiging tao. Parte siya ng pagiging, in short, acceptance. Kumbaga, nangyari na eh. Kumbaga, nangyayari na eh. O nangyayari na eh. So, parang, kailangan ko pa ba siyang babaran? Hindi ba solusyon na dapat yung hanapin ko? Hindi na yung problema yung pinagtutuunan ko ng pansin. So, parang masakit. Nakaka-stress, nakaka-depress,
Mabigat sa feeling, pero kailangan kayanin. Okay, nag-apologize na yung mga, di ba, yung mga accusation na parang, kasi ngayon, as we speak, si Dominic Roque is very much in the news. So para actually, mas malala, kumbaga yun yung binato sa'yo nung araw, just a fraction na pinagdadaanan ngayon ni Dominic, no? So does that mean nakaka-relate ka talaga with what Dominic Roque is going on now? Well, nakaka-relate ako sa kanya kasi buhay mo showbiz eh. Minsan nga, hindi na showbiz, pinakikailaman pa ng tao sa social media eh. 'Di ba? Sobrang one-sided ng social media, which is yun yung ayoko maging. Kumbaga, kung nakikinig ako ng isang album, gusto ko may this A, may this B. Kumbaga, ayoko nung bitin. Gusto ko buong storya. Hindi ako kumakapit sa storya na iisa lang ang pinanggalingan. Pero you were affected by such accusations? Oo naman. Kasi kahit anong sabihin mo or kahit hindi yan totoo, once na inaakusahan ka, masakit na yun eh. Yung thought pa lang na pagbintangan ka, bakit? Sigurado ka ba? Alam mo ba yun totoo? Alam mo ba talaga yung nangyari? O nakinig ka lang sa kwento niya? O sa isang kwento? Sa isang panig ka lang? Diba? Parang ako, unfair, pero yun eh. Pero didn't you just laugh it off para yung accusation? Hindi ko siya matawanan. Talaga? Oo, kasi nahihit talaga ako. Parang every time. Ito yung 1 million peso indecent proposal, ha? Yes, oo. Talagang hindi mo ininda mo pa rin kahit pa paano. Naman kasi, kahit hindi totoo. Oo, kasi nag-work hard ka, tapos sasabihan ka, akusahan ka ng ganyan, di ba? Parang, a lot of people iniisip ganyan ka. Until now, may mga nagko-comment pa rin na ganito, ganyan. Nakalaro na yun, ha? Meron pa rin mga nagko-comment na, ay, si Kelvin, namamakla yan, ganito, ganyan. Meron pa rin, in spite of all the explanation. Hindi ko alam sa kanila eh, pero... At wala namang prebang lumabas. Ako naman, wala naman kasi akong problema kung anong gender mo, anong katayuan mo sa buhay, o kasarian mo. Kasi naniniwala ako sa respeto eh, na deserve yan ng kahit na sino. Hindi porket iba yung suot mo, hindi mo na, 'di ba? Hindi ako naniniwala kasi sa ganun. Kumbaga, mas gusto ko yung nakikita ko lahat, naririnig ko lahat, kaysa yung kakapitan ko kahit na hindi naman pwedeng kapitan. Yeah. And with that, believe me, I mean, with this conversation, I mean, talagang, I think malayo talaga ang mararating mo because thinking actor. Yun ang, and very, very honest, and thank you very much for sharing your thoughts. Yes. Opinion ko lang naman yun. Hindi ko sure kung... Hindi ko sure there was nothing offensive. Meron na naman may magagalit kung ano man masabi ko. Pero base lang po lahat ng narinig nyo sa akin sa personal kong opinion. Kaya mind your own business. Tandaan mo, ang netizens, ano ba yung number one? Parang bang uninformed opinion? Yes. Parang, or nang iinis lang. Minsan may mga kung paano, may mga tao din na i-approach ka sa kabastusan para lang pansinin mo sila. May mga ganun din eh. Na para mapansin mo sila, pupunayin nila yun or babanggayin ka nila ng mali. Or let's say, totoo ba yung chismis? Kaganyanan ka, di ba? Parang, oy, totoo ba yung ano? So, sira na araw mo. Hindi naman, kumbaga, okay, sige, thank you nire-remind mo ako na mag-ingat ako ngayong araw, salamat. Ayun lang, ganun ko lang iniisip, hindi na para sa, ano ba to? Well, ano pa rin yan, hindi, isipin mo na lang, Kelvin Miranda ka na kasi, kaya ka ginaganon. Hindi, kumbaga, hindi naman na, kumbaga, Kelvin Miranda is Kelvin Miranda, wala man siya sa showbiz or nasa showbiz siya. Naniniwala ako na itong tao na to may kapupuntahan. Last gasya pa nila. What would, kung hindi ka naging Kelvin Miranda of entertainment, nasa si Kelvin Miranda kaya ngayon? Hindi ko sure, pero madiskarte kasi akong tao eh. Kumbaga, hindi importante sa akin kung ano yung kinilalagyan ko ngayon. Kasi gusto ko yung gratification sa dulo. Yun yung
inaantay ko. Kumbaga, nag-work hard ako palagi kahit nasaang aspeto o larangan ako. Laging gusto kong sinasabi sa sarili ko, sige na, gawin mo na yan. Kaysa wala. Di ba? Kaysa wala kang mapala sa kakahintay mo, hintayin mo na hanggang sa makuha mo. Di ba? Ako kasi yung tipo ng tao, pag may gusto ko talaga siyang makuha. Pag hindi ko nakuha yun, sobrang frustrated ako. Hindi ko kinakaya yun. So, parang nai-stress ako dun. Parang ang bigat-bigat ng feeling ko. Ano ba yan? Hindi ko talaga. Alam ba ako sa errands pa lang eh. Meron akong errands, pinlano ko yan. Kasi pag nagpaplano ako, kinagabihan pa lang iniisip ko na, ano ba gagawin ko? Tetry ko na yan. Pero minsan, sa sobrang focus ko sa isang bagay, nagiging disoriented na rin ako dahil doon na lang ako nakatingin, hindi ko na nakikita tong iba. Ganun. Sa sobrang ano yan, focus. bata ka pa, but as you mature, matututunan mo rin yan. Oo naman, naniniwala naman ako doon. And with that, talaga, hindi ako nagkamali sa paghanga sa'yo. Maraming salamat. At mas humahanga ako sa'yo ngayon. Maraming salamat. Kelvin Miranda. Kevlin. Tapos, mas humahanga ako sa'yo, Kevlin. Oy, hindi. I never mispronounce your name. Yes. I never misspelled it. Yeah, and Kelvin, tandaan nyo, siguro ngayon, mga 20 years from now, there will be a lot of little Kelvins na tumatakbo na sa Pilipinas na kasi pinangalan kay Kelvin Miranda. Oo, marami nangyari. Parang Angelo De Leon nung araw nung TGIS nung araw. Ang daming batang pinangalan ng Angelo because kasi naging iconic siya. So Kelvin will be an iconic name. Yes, Okay. yes. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.